At ayan mga ka-crypto, sabi po ng balita natin dito ay Clarity Act update for XRP holders. SEC Commissioner drops major statement. Ayan. Habang papalapit po ang Senado sa kanilang recess sa darating na August 8, meron pong isang napakalaking balita na pumutok sa buong crypto community. Isa pong malaking pahayag ang ibinagsak ng isa sa pinakakilalang opisyal sa SEC na tiyak na magpapabago sa direksyon ng ating mga hawak na digital assets. Ayon po sa ating balita dito kay Times Tabloid. Ayan. Meron pong impormasyong ibinahagi dito ang kilalang crypto commentator na si Bank XRP, kung saan ay naglabas po siya ng direktang komento sa SEC Commissioner Hester Pierce tungkol po sa hinaharap ng crypto rulemaking sa United States. Ayan. Ang kanyang mensahe po rito ay napakalinaw. Ang ahensya ay magpapatuloy po sa paggawa ng mga patakaran patungkol sa crypto. Mayroon man o walang maipasang batas tulad po ng Clarity Act. Para po sa atin bilang mga XRP holders na matagal nang nag-aabang ng linaw mula sa gobyerno, napakalaking balita po nito. Sinasabi nito na hindi na tayo aasa lamang sa mabagal na proseso ng Kongreso dahil ang SEC mismo ang kusang kikilos para ayusin ang sistema. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga detalye ng pahayag na ito, ang mga nalalapit na desisyon sa Senado ngayong buwan at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga portfolio. Ayan, bakit nga ba tuloy ang SEC kahit walang Clarity Act? Isa po sa mga pangunahing punto na ibinunyag dito ni Commissioner Hester Pierce ay ang pagkakaroon po ng napakaraming trabaho na naghihintay sa SEC pagdating sa digital assets. Kinumpirma po niya na ang ahensya ay tututok sa mga isyo tulad po ng custody, ang pag-trade ng mga tokenized securities at iba't ibang katanungan kung paano po makikisabay ang mga lumang patakaran sa modernong mundo ng cryptocurrency. Bukod dito, binigyang diin din niya ang pagpapalabas ng malinaw na framework para sa fundraising gamit po ang crypto assets. Ngayon, para sa akin, napakaganda po ng hakbang na ito dahil sa loob ng maraming taon, ang tanging alam lang nilang ginagawa ng SEC ay ang pag-file ng mga demanda at pagpataw ng mabibigat na parusa sa industriya. Ngayon, nakikita natin ang isang malaking pagbabago ng tono mula kay Commissioner Pierce dito na sinuportahan din ang posisyon ni SEC Chair Paul Atkins na handa, willing at capable ang ahensya na gumawa ng mga tamang rules. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin nito para sa atin? Yan, para sa atin ay ibig sabihin nito ay mas bibilis po ang proseso ng pagbuo ng legal framework. Kung ang Kongreso ay natatagalan dahil po sa politika at iba pang legislative processes, ang SEC naman ay may kakayahang gumalaw ng direkta sa loob ng ahensya. Kaya sa aking pananaw, ang direktang pagkilos na ito ng SEC ay magbibigay po ng mas maagang katiyakan sa mga investors na nagdadalawang isip pang pumasok. Hindi na natin kailangang maghintay ng ilang taon para magkaroon po ng klarong patakaran sa custody at trading dahil ang mismong namumuno na ang nag-aaproba sa paggawa nito. Ngayon ay mas gusto pa rin ba nila ang Clarity Act sa Senado? Bagamat sinabi ni Pierce na uusad po ang SEC sa sarili niyang mga hakbang, nilinaw rin niya na ang Clarity Act pa rin ang kanilang preferred path o ang mas gustong landas. Ayon pa sa kanya, ang batas na ito ay magbibigay ng mas madaling daan para sa buong industriya, sa mga investors, pati na rin sa mga regulators dahil maglalagay po ito ng napakalinaw na kung aling ahensya ang may jurisdiction sa mga spot markets. At yan ay ang SEC ba o ang CFTC.
Sa aking opinyon, naniniwala ako na ang batas at ang ahensya ay kailangan pong magtulungan. Ang Clarity Act ay napakahalaga dahil ito ang magtatanggal po ng kalituhan kung sino talaga ang dapat mangasiwa sa bawat digital asset. Para po kay XRP na dumaan na sa matinding pagsubok sa korte laban sa SEC at nagwagi sa usapin ng regulatory clarity, ang pagkakaroon ng formal na batas sa Senado ay magsisilbing karagdagang baluti. Kung sakaling tuluyang maipasa po ang Clarity Act, ang posisyon po na XRP sa institutional market ay mas titibay ng husto. Ang mga malalaking kumpanya at bangko ay naghahanap po ng pangmatagalang katiyakan na nakasaad sa batas, hindi lamang sa mga desisyon ng commissioner. Kaya naman, bagamat may sariling plano po ang SEC, ang pagpasa po ng batas sa Senado ang pinakahihintay ng buong Wall Street para tuluyan ng bumuhos ang institutional capital sa ating paboritong digital asset. Ngayon, ano ang estado ng bumoto sa Senado ngayong August? Yan, dito po natin makikita ang totoong hamon sa Washington. Sa kasalukuyan, ang Clarity Act ay mayroong kumpirmadong 51 na boto sa Senado. Pero ang problema, ang kailangan po nito ng 60 na boto para malampasan ang tinatawag nating filibuster. At ang pinakamalaking balakid ngayon ay ang Senado ay mag-uumpisa ng mag-recess sa darating na August 8, 2026. Ngayon pong mismong buwan na ito, bukas na po yan sa atin. Hanggang sa mga oras na ito, ang panukalang batas ay hindi pa na-i-schedule para sa isang formal na floor vote. Ngayon, ang aking opinion dito, base po sa mga balita, si Senate Majority Leader John Thune ay abala po sa pagbibigay ng prioridad sa iba pang mga panukalang batas. At wala pang opisyal na cloture filing na kinumpirma para sa Clarity Act bago mag-recess. Ngayon, kung hindi po ito aabutin o maipapasa bago ang August 8, ang buong proseso ay mapipilitang iurong hanggang sa muling pagbubukas ng sesyon sa buwan ng September. Sa aking pananaw, normal lang ang ganitong mga pagkaantala sa politika sa Amerika. Pero nakakadismaya para sa mga nag-aabang na investors. May mga ulat na nagsasabing may 7 hanggang 10 Democrats ang handang sumuporta sa bill. Kaya mathematically ay kaya nitong makuha ang kinakailangang bilang. Ang tanging problema na lang ay ang pag-schedule ng mismong botohan. Kung sakaling mauwi po ito sa September, hindi naman ito ibig sabihin na patay na ang panukalang batas. Nagkataon lamang na dumaan ito sa masikip na legislative calendar bago po ang summer break ng mga senador. Ngayon ay paano naman po ito makakaapekto sa institutional adoption? Ang pinakamahalagang tanong para sa lahat ng nagmamay-ari po ng XRP ay kung paano ang mga kaganapang ito sa regulasyon ay direktang makakaapekto sa pagpasok ng mga institusyon. Ayon po sa mga eksperto, ang pinakamalaking kalaban ng institutional adoption ay ang regulatory friction o ang kawalan po ng malinaw na alituntunin kung paano nila hahawakan o i-custody ang mga digital assets nang hindi po lumalabag sa batas. Sa aking opinion, kung susuriin po natin ang sitwasyon, ang pangako po ng SEC na maglabas ng sarili nitong mga tuntunin ay isang napakalaking tulong para tanggalin ang friction na ito. Kahit na maantala po ang Clarity Act sa Senado dahil sa kanilang recess, ang mga hakbang na gagawin po ni Hester Pierce at ng buong komisyon ay sapat na para magbigay ng comfort sa mga tradisyonal na bangko at saka investment firms. Sa tingin ko, ang kombinasyon ng panalo sa korte ng XRP at ang bagong pro-crypto rule-making stance ng SEC ngayon ay lumilikha ng isang napakagandang pundasyon. Ang mga institusyon ay hindi na natatakot sa mga
biglang pag-atake o paglabas ng Wells Notice dahil nakikita nilang ang ahensya mismo ang nagbubukas ng pinto para sa maayos na sistema ng trading at saka custody. Kaya habang naghihintay po tayo sa desisyon ng Senado, pagdating po ng September, ang mismong actions ng SEC ngayong August ay magsisilbing mabilis na tulay para sa mas malawak na pagtanggap sa market. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, ang pahayag po ni SEC Commissioner Hester Pierce dito ay nagbigay po ng bagong pag-asa at linaw sa direksyon ng cryptocurrency sa United States. Bagamat mayroon tayong nakitang balakid sa schedule ng Senado dahil sa kanilang recess na magsisimula po sa August 8, at kahit na mayroon pang 60 na boto na kinakailangan para sa Clarity Act, ang desisyon ng SEC na umusad sa sariling itong mga panuntunan ay isang napakalaking panalo para sa industriya. Para po kay XRP, ang mga kaganapang ito ay nagpapatibay lamang ng ating posisyon bilang isa sa mga pinaka-regulated na digital assets sa buong mundo. Kaya manatili po tayong kalmado, patuloy nating subaybayan ang mga balita sa darating na September at lagi nating tandaan ng mga pundasyong itinatayo po ngayon ay para sa pangmatagalan at mas matatag na kinabukasan ng ating mga holdings na asset. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.